Network Entertainment. Pati yung brother ko, nung bata siya, kami nung ex-boyfriend ko nung high school, tinatawag namin yung brother kong support. Tapos, iyak siya ng iyak. Apaka-bullet. Grabe, trans in the family pala no? Tapos iyak siya ng iyak. Oh. Tapos parang dinibdib niya talaga yon kasi humahagol-gol siya eh. Nasa kalye siya. So, ang ginawa niya? Inumbong niya ako sa nanay ko. Ang ginawa ng nanay mo? Sinarabas. Nanay ko, di wala. Bakit din naman sinasabihan si John B na support? Nyo ha, kasi kami ng ex ko yun. Oo. So, lang. Ano sabi nyo? Totoo naman eh. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, kasama ko ang Happy Hour homies, Zar de los Reyes, ang ating Senior Recruiting Manager ng Upwork at ang Joker ng barkada natin. The joke ka, baby. Yan. Siyempre si Jeff Nunez, ang mayor ng TPN na Formally known. naka-formal. Yeah. Semi-formal, no? Solo lang ako. Business casual, Mayor outfit siya. Oo. May session kanina eh. At syempre, ang ating pod producer na si Jasper Manalang, ang pogi pero mahinang boses. Ang pogi pero soft-spoken. Yan. Oo. Pag-uusapan natin, does your appearance matter when you're working in the office? Mm-hmm. Diba? Sasabihin ng mga iba, hindi, come as you are. Depende yan sa sa kumpanyang pinapasukan mo. Pero, eto sa akin you have to be presentable. May dress code ba dun sa mga office niyo? Yeah, yun yung tatanong ko sana. Meron man o wala, sa akin ito, meron man o wala, you may work in the creative department, creative industry, kahit anong trabaho mo pa yan, di ba? How you carry yourself matters when you're working in a company. Tama. Kahit ano pa yan. Hindi lang sa forma ng damit yan. Personality na rin siya. Personality, personal hygiene. Tama. Basic na yan. The way you look, mag-groom naman kayo. Hindi pwedeng mukha kayong basahan. Oo. Oh, man. Diba? I know na may mga ibang kumpanya na hindi ganun kalaki sweldo ng mga empleyado and nagtitipid sa mga damit. Okay lang yan, naintindihan natin. Pero hanggat maaari, sana naman, Kung kaya. kung meron kayong extra dyan, may clothing allowance kayo, lalo na kung humaharap kayo sa mga tao, magbihis naman kayo. Yes. Babalik rin sa yun. Oo. Bukod sa babalik sa'yo, you represent the company that you're working for. Tama. Lalo na yung mga frontliner na yan, yung mga nakikipag-usap sa kliyente, nasa sales kayo. Yeah. Pagka sa bangko, teller ka, di ba? Mag-ayos naman kayo. Account executive ka. Ano pa, yung mga nasa service industry. Di ba? Kaya nga meron sila mga dress code, di ba? Yung mga nag-work sa department store, kailangan naka-makeup, naka-ayos ang buhok, sa fast food, sa restaurants, naka-forma sila kahit sa mga hotel kasi ikaw yung humaharap sa mga kliyente. You represent the company. Oo. Bukod sa personal hygiene, syempre, kung meron kayong mga acne, papaderma kayo. Kung meron kayong once a month na trim ng Ang yaman naman ito, oh. Napatingin ako. Hindi, kasi kung ang kasama sa trabaho, kaya ka kinuha dahil may itsura ka. Depende Depende. Diba? Depende sa kumpanyang It's a case-to-case basis. O for example na lang, nagtatrabaho ko sa facial center. Yan. Oo diba? naman. May libre ka dun eh. Nagtatrabaho ka sa hotel. Ikaw naman. Hindi, eto nagtatrabaho ka sa hotel. Oo. Maharap ka sa tao. Teller ka, ikaw yung nagbibilang ng pera ng kliyente mo. Tama naman. Diba? Oh, at the very least na lang. Oo. Siguro personal hygiene na lang, mag-deodorant, Yan. ganon. Oo. Maayos yung damit. Kung may pabango Not ka. exactly maporma. It really depends. Kung gusto mo mag-advance dun sa trabaho mo, kung gusto mo magkaroon ng progress, then maybe dress up for it. Pero kung wala, come as you are. Parang ganun. May mga iba kasing freelancers na bilang, hindi, ganito ako, artist ako eh. Come as you are. Paano kung may meeting ka ng sa isang kliyente? Iba naman yun. Magpipirmahan kayo ng kontrata, magka-come as you are ka pa ba? Kung ikaw yung mga Diba? tipong artist, kunwari, ka lang,
andun ka lang sa likod or hindi ka naman nakikipag-usap sa clients, then okay lang. Kahit ano suot mo. Pero basta kasi, within the dress code. Ito tatandaan ninyo mga immortal. Yung appearance, first impressions last, studies show 70% naniniwala ron. Oo. 30% hindi. So kung hindi ka nila kilala at first time ka nila makikita, so makita nila, ba't parang mukhang basahan tong kausap ko? Oo. Diba? Judge ka agad. Napaka-judgmental naman ito. Hindi naman sa ano okay, nagigets kita. Ayoko manghusga, kaya lang, paano ka ihaharap sa iba pang kliyente kung you don't know how to carry yourself? Paano kung hindi ka nga hinaharap sa Wala kliyente? kang social skills. Paano ka ihaharap? Diba? Hindi, pero applicable rin yan kung mag-a-apply ka. Oo, kung mag-a-apply ka. So, meron mga ano yan. Kahit walang rule, andun na siya dapat talaga. Oo. So, if you Standard want nga to advance, if you want growth, then dress for it. If you're okay with where you are and hindi ka naman na humaharap sa ibang tao, then at least man lang, at the very least, be groomed. Diba? Yung maligo, mag-deodorant, gano'n, magsuklay. Yung gano'n lang. Maggupit kayo ng kuko sa paa. Kasi pag nakita yun, di ba? Pag madumi yung kuko mo sa paa, ibig sabihin madumi ka sa katawan mo tsaka madumi yung bahay mo. Eto may kwento yung dad ko. Nung 80s pa. Nung buntis pa mom ko. So, yung dad ko kasi, di ba may pwesto kami sa Quiapo, gano'n. So, meron kaming handicraft company. Tapos nag-attend siya. Ito sa father side ko Father side meaning a lot of them are politicians Politiko, business people, ganyan. So, yung father side ko. So, edi yung party sa Dasmariñas Village. Cavite, akala ko sa ano. Dasma Village. Lola ko, nakatira yung lola ko dati sa Dasmariñas Village. So, edi punta siya sa party. Nandun yung mga tito ko. Tapos sabi ng isang kapatid niya, ano ba yan? Ang dumi ng kuko mo. Ginanon siya. Tapos ang sabi ng tatay ko, hindi naman ako nagtatrabaho sa opisina Tapos kaya iniisip ko, nung kuneta ng tatay ko yun, iniisip ko, bakit mo madumi kuko mo in the first place? Diba? Yun lang. Kasi una-una, hindi ka naggupit ng kuko mo. Oo, diba? ayaw lang niya So anyway, sabi ko naman sa kanya, hindi ba dapat naggupit ka naman talaga ng kuko? At saka madumi daw. Hindi kasi back then, parang uso yung mga kamasyuar, kung ano ko, sino ko, tanggapin ninyo. Hindi, Ngayon, cowboy talaga tatay ko. So, ngayon kasi hindi na ganun. Diba? Yes. Ikaw, Jeff, marami ka na nakatrabaho. Kumusta ang experience mo sa mga kaopisina mong mapoporma? Sa amin naman before may uniform So, kumbaga, makakaporma ka lang pag Friday Kaya ngayon, Friday, naka-ano ka? Tamang Naka-checkered ka na polo, di ba? Nakatambak lang sa cabinet. Sabi ng nanay ko, gamitin mo naman yung mga polo mo dyan. Yun. Hindi, kasi pag nakita nila, pwede itong iharap sa kliyente. Actually. You feel good, you look good. Oo. Yun ang mga napopromote Actually. Sorry sa mga immortal na baka mamaya may mga masaktan, grabe ka naman. Of course, titingnan yung abilidad ninyo. Pero, importante rin naman yung appearance. Ihaharap ka sa mga boss Makikihalubilo ka sa kanila. Sa ayaw nyo at sa gusto. Makakausap at makakausap nyo yung mga may-ari ng ganitong kumpanya, yung mga manager sa ganito, sa ganyan. And pagka yung mga bossing na naghanap ng mga pipiratahin, okay to si Jeff. Pwedeng iharap sa kumpanya. Tawag nga sa kanya, mayor ng TPN Oo. Diba? Even online, ako nagme-makeup ako pag madaling araw because marami akong video calls. So, kumakausap ako ng mga candidates, kumakausap ako ng mga extended namin ang offer, kumakausap ako ng mga other managers. So, dapat presentable ako. Professional. Oo. Kasi yung iba, di ba, parang bago, pag freelancing, sabihin nila, o pag bagong gising, gulo-gulo ng buhok mo. Sa kapambahay lang. Oo. Dati may na-interview ako, wala palang damit, walang shirt. Oo. Grabe naman. Gumalaw yung ulo niya, nakita ko wala siyang shirt. Ayun. Grabe naman yun. O, diba? Dapat sa interviews rin, of course. Dapat magbihis ka. Magbihis ka. Pero dati rin may na-interview ako parang party dress with dangling earrings pa. O, yun, overdress naman yun. So, dress appropriately na lang.
Hey, it's Stan. It's Ro, Chino. Emil, And along with Rowan ASH, we are the Wrestling Podcast. We are the longest-running weekly episodic Filipino wrestling podcast. Each week, we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and syempre as fans. If you want someone to help process the feels about the different ganaps from WWE, AEW, NJPW, Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune in to the Wrestling Podcast on Spotify, Apple Podcast, and wherever you get your podcasts. Jasper, ikaw dahil isa ka sa mga bagong nagtatrabaho, ano yung mga pormahan ng mga Gen Z? Siguro dahil yun nga, let's start from the beginning. Pagka magbabiyahe ka, pawis ka na agad. As much as possible, you make yourself presentable, pero give a space for yourself to be comfortable with what you're wearing. Kumbaga, hindi ka magmumukhang makalat, pero comfortable ka. Kasi 'di ba, pagka pipiliin mo comfortable, minsan madumi ka tingnan. Lalo na pag nasa bahay tayo, very improper or dahil comfortable. Pero ngayon, may ganun, limba, sa amin, since wala pa naman uniform, pwede na yung t-shirt. Tapos since pag malamig, jacket. Yun, mas pipiliin mong, tama ba? Nag-make sense pa? Hindi ko siya ma-explain eh. Kumbaga parang maging komportable ka pero presentable. Maayos pa rin tingnan. Oo. Kasi mas mawawalan ka ng ganang magtrabaho. Naalala ko nung work from home, nung pandemic, marami doon naka boxer shorts tapos nakapambahay na t-shirt. Alam nyo ba, pag ganyan ang suot nyo, tapos sa may bedroom kayo nagtatrabaho, imbis na magtrabaho kayo, makakatulog kayo. Mas magandang motivation na nakabisa kayo kahit sa bahay lang, work from home, para hindi na kayo matempt na humiga, masira yung book nyo eh. Magugulo yan eh. Pag pumunta kayo sa office, professional ang datingan mo ngayon, di ba? And alam ko naman nagko-commute yung mga iba. May mga iba naman, pagdating, pawis na. There's a reason kung bakit nagdadala kayo ng wax, iniiwan nyo sa opisina, nagdadala kayo extra shirt, yung sapatos niyo na iba yung sapatos sa pang-commute, iba yung sapatos na pang-office, di ba? Meron iba yung parang may damit na exact, may damit pang biyahe, tapos magbibihis sa office. Para at least, presentable pa rin kayo. Monday to Thursday, yan, medyo naka-collared shirt pang lalaki, pagka Friday, wash day, or yung mga naka-t-shirt lang kayo, pwedeng ganon, di ba? Pero pagka may importanteng meeting, may importanteng event, may dress code kayo, sumunod kayo sa dress code para hindi kayo, sorry for the word para hindi kayo minamata ng ibang kliyente. Actually. Yan ang pinaka ayaw ng mga managers din minsan eh. Minamatay yung mga kasama nila sa opisina. Di ba? Ito para naman sa mga immortal na nakikinig, hindi lang naman dahil sa mahilig tayo magbihis, di ba? Back then, iniisip ko kung ano yung suit ko, kung sino ako, tanggapin nyo ako. Ang outfit ko palagi naka-ordinary shirt, tapos naka-maong, naka-rubber shoes, wala akong relo, wala akong lahat. Mali yun. Kahit na nasa creative field ka, natutunan ko na lang yun later on. Alam ko, budget's an issue sa mga iba, pero maging naman kayo. But okay, whatever you can afford, and dapat groomed ka, is good grooming na lang. Yan, personal hygiene, importante talaga. Kasi kahit gaano ka kaporma, kung mabaho hininga mo, mabaho ka, may putok, may mga naamoy silang kung ano-ano dyan, mukha kang bagong gising, wala, hindi ka. May busmate ako dati. Busmate kasi nung bata pa ako Alam mo ba, mayaman naman sila. Like, nakataga-film home sila, ganun, malaki bahay nila doon. Tapos, everyday, amoy ihi siya. Lalo na pag pauwi na siya. Bedwetter. Bakit? No, yun yung amoy niya. Bakit? It's not na hindi siya naliligo. Hindi ko alam eh. Yun yung amoy ng pawis niya siguro. Baka yun yung amoy ng pawis niya. What so may ganun. Pero hindi na niya kasalanan yun. Hindi na niya kasalanan yun. Mukhang naliligo naman siya araw-araw eh. Tsaka
mararamdaman mo na mabaho ka pag hindi ka na kinakausap ng mga kasama mo eh. Nilalayuan ka na eh. Or kakantsawan ka, di ba? May team lead ako dati, may bad breath. Anong ginawa mo? Pag nakikipag-usap sa kanya, Nakatalikod ka. Hindi, nakaganon. Tapos nakakaganon yung mga nakikipag-usap sa kanya. Grabe. Pero hindi naman nila sinabi. Hindi ko rin naman sinabi sa kanya, uy, team lead, may bad breath ka, ganyan. Wala akong sinabi. Ano magandang gawin pag ganun? Sasabihin mo or ano? Actually, yung asawa ko, hindi ko nakikwento. Okay. Basta, merong may bad breath. Paano sasabihin? Sasabihin mo na lang kung close kayo. Okay. Oo. Or pwedeng yayain mo, tara pa, dentista tayo. Or gusto mo pa check up sa dentist. Oo, diba? Oo. May dental tayo, diba? Gamitin natin. Or dalhin mo na lang sa dentista. Tapos mag-surgery. Surgery ng gums, ganun. Mahal rin naman yun eh. 60,000 yun eh. Wow. Oo, kapag meron. So, pag ganun, edi madami naman yatang Grabe, parang once a year yata gawin yun eh, no? Hindi once a year yun. Nag-build up yata yung yung germs. Dahil hindi nagpapalinis, ganon. Siguro, or ganun lang talaga ang ang structure ng body teeth, ganon. Ayun. So mga immortal, kung ano man ang masasabi nyo sa episode na to, sana let's all be presentable. Yes. Kahit saan tayo magpunta, kahit na pupunta ka lang sa mall, di ba? Alam ko naman, yung mga pogi, kailangan lagi nagpapapogi yan. Yung mga magaganda, laging dapat nagpapaganda yung mga yan, di ba? So mga immortal, lalo at mga listeners kayo ng underpaid, you represent the podcast. Di, totoo. Pag listener, alam mo, may mga lumalapit sa akin, listener ng underpaid, naka-corporate. Nakaporma, talagang Susunod nakapolo na ako dito. Oo, mga talagang Nakahiya naman kay Stanley, lang ako. Kaano? Naka Adidas na jacket. Talagang talagang kailangan sabihin yung brand name para sabihin mahal eh. No? Oo. Nakakahiya naman. Bago tayo magtapos sa episode na to, Zar, mag-joke ka naman. Joke, wala lang akong joke eh. Ito na. Ipili ako. Yeah. Medyo parang Dali tita lang. babes ka. Okay, Go ito ahead. na lang. What do lawyers wear to court? Yan, madali lang yan. What? Lawyered up. A lawsuit. Ano ba yan? Ready na to. Ready? Ready na to pang Sige. stand up. Ano pa? May ointment ba dyan? Yung meow-thing. Sige, tita babes. Go ahead. Ano sa German? Ang. Ito yung joke ng nanay ko Sige. sa German yung tule. Ito yung kwento doon. Hindi ako, feeling ko, kaya ako nagka-trauma dahil doon. Kasi grade 2 pa lang ako. Kinikwento na niya, joke na niya yun. So, kunwari, grade 2 ka, ilang taon ako noon? Mga 9, 10, gano'n, mga 8? Mga 8. Mga 8? Anong re-react mo as a kid? Diba? Noong unang binanggit niya sa iyo, hindi mo naintindihan, di ba? Hindi, naintindihan ko. Alam ko kasi yung circumcision tsaka tuli eh. Kasi may brother na ako noon. So pinag-iisip. At saka, siguro ng time na yun may tinutukso na akong supot. So, alam ko yun. I'm sorry dun sa mga niloko ko ng bata ako na supot. Ang ganda ng joke mo. Nakakatawa. Pati yung brother ko, nung bata siya, kami nung ex-boyfriend ko nung high school, tinatawag namin yung brother kong support. Tapos, iyak siya ng iyak. Apaka-bully. Grabe, trans in the family pala eh, no? Tapos iyak siya ng iyak. Oh. Tapos parang dinibdib niya talaga yon kasi humahagol-gol siya eh. Nasa kalye siya. So, ginawa niya? Inumbong niya ako sa nanay ko. Ginawa ng nanay mo? Kinarabas. Nanay ko, di wala. Bakit din naman sinasabihan si John B na support? Nyo ha? Kasi kami ng ex ko yun. So, wala lang. Ano sabi nyo? Totoo naman eh.
siya nun eh. Paulit. O, ano sasabihin niya sa akin? Nung sinabi ko, totoo naman, supot siya. Ano sinabi niya? Wala. Kahit na, siguro ang sinabi niya nun, syempre high school pa ako nun. Kahit na. Yan. So, mga immortal, ang takeaway nyo sa episode na to, bukod sa kailangan pumorma kayo, dahil March ngayon, summer, Patuli ka na. marami mga oplan tuli ngayon dyan, di ba? Ito na pagkakataon ninyo. Ito anak ko, nung bata siya, mga siguro mga 8 years old. May nabahas na siya. Tapos, parang may nagkikwentuhan na uy, may may nagpatuli. Tapos tanong ng anak ko, tuli or tali? Tapos parang naisip ko, saan niya nakuha yung tali? Hindi yung tali yata, yung pag parang hindi ka na manganak. Ganon, wala. Ligate. Ligate. Ayun, may mga ganon yung anak ko. Tuli daw ba o tali? Kasi di ba may program sa government na ganun? Oo, mga libre. So, meron naman libre sa government. Yung mga dyan, mag-file na kayo ng leave nyo. Yan para sa barangay. Di nyo kailangan ng heartbreak leave. Ibang klaseng leave to May libreng tuli sa mga health centers. Yan. Talagang tinapos natin yung episode dyan sa topic. So, ang title nito, Oplan Tuli. There you have it, guys, for Zardos Reyes, Jeff Nunez, and Jasper Manalang. Siyempre, like, share, subscribe, leave a comment, join the Discord group and the Facebook group. I'm your host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.